Hi guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back po sa ating YouTube channel. Okay, so today gagawin po natin ngayon magkakasama po tayo ng electrical layout para sa ating project. So last time ang ginawa natin dito is tinapos na natin yung pakalan, yung ating slab dito. Okay, so ngayon nasamahan niya ngayon. Alright mga master, so ito na yung tsura ng ating second floor. So tapos na natin napakalan. Ngayon ang isusunod naman natin dito yung ating electrical layout na. Okay, so iabang na natin dito yung mga PVC natin. So na ito na siya. Then yung ating mga JB. So ito na rin. So yung ginawa natin dito sa ating mga junction box. Ayan, gagawin kasi natin ay itatali na lang natin sa ilalim. So ito yung ating junction box. So nilagyan ko siya ng akawad dito. Ayan, binutasan natin siya. So huwag nyo lang kapagtatapatin dito sa papasukan ng PVC kasi babangga yung ating akawad. Then nilagyan natin siya ng masking tape. So para hindi pasukin ng halo yung ating junction box once na nagbuhos na po tayo rito. Okay, so the same as yung ating rito, lagay ng screw ng terminal. Okay, so once na magalagay tayo dito ng takip na. Right, so dito naman ito yung ating expand ng ating project. So ito yung kwarto natin sa baba. Ito yung ating kitchen. Ito yung ating dining. Yan, CR natin. And then yung ating terrace. And then living area. At saka yung ating hagdanan. So gagawin lang muna natin dito, ililiout ko lang muna dito yung ating mga junction box kung saan nakaposition yung ating mga ilaw. Okay? Kasi yung plano parang alright, siya nga pala mga master, yung regarding sa plano itong ating project na ginagawa isa hindi po masusunod. So nirevise. So ito na yung ginawa natin dito. Ayan, so revision na lang yan. Itong mga pink na to, ito yung mga ilaw natin. Okay. So ngayon magsisimula muna tayo rito sa bedroom. Ayan, sa ilalim. So ang abang natin kapag sa ilaw, isa sa itaas po ng ating slab. So meron tayong 5 ilaw. Ayan. So 4 na pin light at isang center light. Sa kitchen ay isang ilaw naman. Sa dining isa pero naka-chandelier yan. CR natin, paliguan at saka yung ating labahan. So tigi isang ilaw lang yan. And then na canopy, dalawa. Okay, so meron tayong ilaw sa canopy sa likuran. Ayan, and then sa canopy rito isa. Canopy again dito. So puro sa gilid laang. Then sa hagdanan natin, meron tayong 3-way dito isa. Then living, 5 ilaw, isang center at meron tayong 4 na pin light. Then wall lights isa dito. Then isa dito sa may poste. The rest, yung ating canopy paikot puntang terrace isa yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na ilaw. Pero yung ating layout yan isa alternate yung magiging wiring natin yan. So para hindi lahat mabubuhay lahat. Okay, so alternate lang yung ilaw natin. Okay, so dito itong mga pig na to, ito yung aabangan muna natin ng mga junction box. So ipapalayout ko muna sa kanila. Then papakita ko na lang sa inyo mamaya kung paano natin pagkoconnect-connectin yung ating mga PVC. Okay, so tara dito. So una mga master, susukatin lang natin yung laki ng ating span, kung gaano kalaki yung area ng isang kwarto. Okay, so sa baba naman is hanggang dito yung area nya. So malaki siya. Ayan, ito yung pintuan natin. So ito yung may tansi, ito yung sa second floor natin. Kaya nakukuha ko lang dito, kuha ko lang yung center. Then yung kanto-kanto ng ating biga. Okay, so kung saan tatama yung ating ilaw. So kukuha na lang ako rito ng 30 cm sa about kanto natin sa corner. Then ilagay natin dito yung ating junction box. Okay, so ngayon nasamahan nyo na ako. So kuha ko lang yung laki ng span natin. Ano, binyo doon ka. So kailangan na makakatulong dito. Tutok mo lang dito sana. Okay na? 330 divide 2. 330 divide 2? Oo. 150. 165. 165. Oh, 165. Okay, 165. Pare lang. Kapit. Dito sa bakal? Oo. 70. Kalahati. 70. 1,
135. O, sige. Ilang bota? Ha? 135. Bota? Ano? Dito na yung positioning natin. Uy, yung pagpuputahin yung lahat natin eh. Eh, Kayo lang. di ako. So, Ayaw mo? salam. Aba, kagkarang buta. 450. Oh, para yung bilog natin ng dalawa. Bilog. Sige. Dalawa. Para may buta rin ako. Isang bili ko lang size ha. Alin? Ito. Size na alog na, tapos 4 na to. Oh, yan. Oh, size yan. Yan. Ano na. Ano? Oh, may nakakainin na. Yan ay pasok yung kawal natin mga master. Ano yan? Mababa nga, itutulak ko naman. Para smooth lang ano ha, huwag mong kakapersahin, baka tumagos. Kung smooth lang daw pa. Lang anong step. Basta hindi lang angat. Yan, okay na. Sige, tali mo na. Huwag mong kakapersahin at baka madali. Okay, so next naman natin dito yung ating mga junction box na. Yan. Kasi ano yun? Linggo. Ano, Benjo, di na eh. Ito yung malutong ka, tanda lang ka rin. Tandahanin mo lang. Sige, kita mo pa. Ito lang, bakawin na po ah. Lang ha, kita. Alanganin yung ating ano rito. Hop, ya. Sige. Okay. Alright mga master, so bali katatapos lang natin dito i-positioning yung ating mga junction box at saka yung ating square box. Ayan. So kung makikita nyo yung ating mga pin lights, so kinantuhan na lang natin. Ayan, kanto-kanto na lang siya. Then yung mismo nga center light natin, so dito kasi tayo magkaroon ng spacing. So halos lahat yan tatakbo yung ating PVC para sa linya ng ating switch at saka sa ilaw ng ating canopy. Kaya po square box yung kinasa natin dito. Kung kakasa natin dito ay junction box, so overload tayo, so hindi magkakasya yung PVC natin. So wala nang mga problema yan. Kuha nang ito ay may kisame. Okay, so ito yung kwarto natin sa baba.
kwarto ni nanay. Then yung ating kitchen, so isa lang box yung inabang natin dito kasi isang ilaw lang dito. Then sa dining natin, so isang box another. Then dito naman sa ating CR sa baba, so tatlo. Isang sa CR, isa sa paliguan at isa sa laundry, sa labahan natin. Then sa terrace natin, so isa na lang yung kinasa natin dito. So kumuha tayo rito ng sukat, natin na lang natin kasi dito isa meron ditong ano pa, canopy diretso rito sa kanto. So ginawa ko na lang, kinuha ko yung 70 rito. Hanggang dito yan eh, 70, tapos kinuha ko yung sukat noon hanggang dito. So sentro na lang natin. So dito naman isa wala na tayong ilaw dyan. Okay. Then sa kwarto natin, sa living area, so ganoon din yung ginawa natin katulad din dun sa kwarto. So square box ulit. Ayan, so kanto-kanto may mga pinlay tayo, 4. Siya nga pala yung ilaw natin dito sa ating canopy. So ito yung ilaw natin na isang PVC sa canopy natin na 6. Then itong isa, ito yung para sa wall lights natin dito. Okay, so saka na natin iabang yung mga junction box once na nag-ano na tayo. Naglagay tayo ng canopy. Okay, natin sa rito. Yung naltex pala natin, kasi yun na rin saka yung kulay itim na pampahit. Okay, so ngayon nilalagay natin dito siya sa pagitan or sa ibabaw ng ating bakal. So wala nang problema yan kasi makapal naman yung boost natin dito. So 15 cm. So walang problema kahit sa ibabaw natin siya iabang. So hanggat maaari, isa didiskarte natin para maisuot natin itong ating mga PVC. So dito pasok na ito sa pagitan ng bakal. So ipapasok natin siya. Ano? Okay na. Putok yan. Baka yung pinulik ko. Kilo. Kuha po yung pinulik. Tunog lahat. Tunog. Sarap itong ano sa manok ah. Ang ihaw ah. So painitan ko lang yung dulo ng ating PVC para umayon mga master. So para hindi masyadong mahatak yung ating junction box. Okay, so ngayon papatalian na natin. Okay, talian nyo na pare. Yung tali niya na yun, wag yung kahigpit kasi local yung ating PVC ay. Ang tali niya din sa ilalim po. Di ba ba? Dito madam. Alternate lang sa dalawa. Alternate lang natin. Okay? Bebender natin para di ano? Yupi. So bebender natin yung mga dadaanan ng PVC. So konti lang kasi di magkakasya yung ating PVC rito. Ano bebender pa? Ay, sigaw mo. Ito na ako ng tagatali. Hindi pa ng tagatali. Ay, pagasuot. Alalay mo ang bento ko. Ito. Boss, sa iyo magpapal. Gagawa pa ka dyan. Ang kami ba? Okay, so tulong-tulong muna tayo. So ganyan lang gagawin natin. Bale, pag-connect ko na lang natin dito yung mga PVC natin sa mga junction box. Kasi ito yung ating mga pin light ko. Alright mga master, so ito yung itsura ng ating project. So katatapos ko lang i-layout dito yung ating para sa ilaw sa ground floor. So explain ko na sa inyo mamaya kasi nagmamadali tayo gawa ng
by tomorrow na yung buhos natin. So 2 days lang yung anilaan natin dito para pag-aabang. So ngayon gagawin natin dito, isa-iabang ko na guys dito yung mga convenience outlet para sa second floor. So iabang muna natin dito yung ating main. So yung ating location ng ating panel board isa dito. Okay. So second floor. Ito lagyan natin ng long elbow. Kapalang ano ng panel, 4 may gig. Ito yung lagari, dali mo. Kasama. Panel, ito na yon. Tapos mga outlet na po yung patatakboy natin. Outlet, 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 outlet. So magpapaikot-ikot lang sa kwarto na yan, papunta rin sa kabila. Then may mga SPO tayo rito, mga aircon unit. Ayan, so bukod-bukod na lang po ng saksakan yan. Diretso rito sa ating panel. Okay? Oh, 100. Tapos lalo dyan. Kalo kalapad ang paano niya, boss? Hindi yung ano, yung lapad niya. Malaki ang ano niya, kasi malaki ang count niya. Hindi, baka hindi wabag. Hindi, dito ko yung dadasin, dito na makain. Ito yung sa pati na tumapakot. Ito lang naman yun, ito. Ano yung boss light? Tinok. Wala palang back to back. Walang back to back. Ano yung back to back? Sinabi ko na formal. Dito rin. Formal. O, dyan din tata. Formal. Sinabi ko na din. Ito ang tao niya. Pansin mo? Tapos na tayo ang walang. Okay, so ngayon pinapainitan natin dulo para di napasukan siya ng tubig.
so shout out tayo kina Jetro. Jetro, kaway ka naman dyan. Ayan, ito yung mga bata natin dito, nagkakasak. Pati kay Foreman, ano na rin oh. Electrical na rin. At gipit na tayo sa oras ngayon. Ito si taas ako. Mali lang bot. Mataas yung babaw. Talsik ko dapat ilalim. Tapos lang ho natin iabang yung dapat iabang dito sa ating project. So 4 po yung inabang natin dito. Okay. So hindi ko na agad sa inyo naipakita lahat ng full details kasi tayo po ay nagmamadali. Gawa ng 2 days lang po yung abang natin dito sa ating project. So kung iba-vlog pa natin, so abutin tayo ng siyam-siyam. Ngayon dito naman sa ating project, okay, bali tomorrow na po yung target date ng ating buhos. So Sunday po yun. Ayan. So Sunday po ang buhos natin bukas kasi inahabol natin dito yung mga tao sa kabilang site, yung mga walang pasok. Okay, so sa kabilang site kasi tayo kukuha. Kung itatapat natin ng weekend, kung itatapat natin ng Monday to Saturday, so hindi tayo makakuha ng tao. Okay, so dito naman guys, explain ko na sa inyo yung mga pinagagawa natin. So para mabilisan na lang tayo. Okay, ito yung details ng ating plano, kaya lang hindi po nasunod yung original plan. So ni-revise na po natin. So paliwanag ko na lang mga master. So dun muna tayo sa kabilang kwarto. Ayan, so mabilisan na lang ho tayo. Ayan. So dito guys sa ating kabilang kwarto. So andito po tayo ngayon. Ayan, so andito tayo. Bale, itong mga pulan pink na ito yung mga ilaw natin. So sa isang kwarto, meron po tayong 5 ilaw. Okay, so ito yung mga pin light natin. Which is, tinapatan po natin siya ng ating mga junction box. So 5. 1, 2, yan. Junction box natin. 3, 4, at saka pang 5. Okay, so dito naman, ang ginawa natin dito is square box po yung ginamit natin. So hindi tayo gumamit dito ng junction box. Gawa ng overload yung ating mga PVC rito. So kung makikita nyo naman, so ang dami nating PVC na tumakbo sa mismo center light. Kasi dito manggagaling yung mismo supply, lahat ng ilaw natin dito sa ating canopy. Okay. Then, yung ating main. So ito yung main natin. Ayan. So pinaikot ko na lang siya and then pinababa natin siya rito sa mismo panel. So may panel tayo rito sa ground floor. So dalawa po yung panel board na i-install natin. Isa sa ground floor at saka isa sa second floor. And then meron po tayo rito main circuit breaker para po sa control ng ating dalawang panel. So nasa baba po. Bali papakita ko na lang sa inyo guys yung ating panel dito. So bali customized panel po yung ating install po sa ating project. Okay. So okay na po tayo rito. So 5 ilaw, 4 kanto, so para sa pin light at isang center light. Then additional tayo isang junction box dito kung makikita nyo. So itong junction box na to, isa diretso siya rito. So in case of na magpa-additional si client ng cove light or strip light sa kwarto natin. Okay. So maximum magkatambol yung ating kisame. So much better na meron tayong strip light sa gilid para maganda siyang ating nanlalo. Okay. So ito naman, itong 2 ilaw sa likuran. Ayan, so sa canopy na to, ito 2, isa, 2. Yan mga master, isa, tsaka 2. So dito siya. So ito na po yun, yung PVC na inabang natin dyan. Isa, at tsaka 2 natin. Which is diretso rin siya rito sa ating mismong box natin. So ito po yung tumakbo na ilaw sa ating canopy, isa. So inano ko na lang, pinabend ko na lang dito kasi hindi na natin tayo pwedeng gumamit pa ng long elbow. So dadami yung ating liko ng ating PVC baka kasi mamaya hindi na natin masuksukan ng rito, kawad. So kaya dineresyon na natin siya rito. Okay, the same as ng kabila. So ganun din. Okay, so diretsuhan na lang din.
dito sa kabilang box natin. Okay. So ito namang dalawang ilaw sa canopy natin, ito, isa, tsaka dalawa. So dito pa rin nakalagay sa cutting canopy. So dito na po. Yan. So ayan, yung abang natin na long elbow. So diretso siya rito. So itong isang ilaw natin na letter E, so ito ay separate ng control doon naman sa kabila. Okay. So yun lang. Then move na tayo rito mga master sa kitchen ha. So ito yung kitchen natin. Ito. Ayan. So naka motion sensor yan. Yung ilaw natin dito. Okay. So ito yung kitchen natin. And then ito yung ating dining. So bukod pa rin siya ng ilaw. So kitchen, isang ilaw dito, center light, and then guys yung ating dining. So sa letter L na. Okay, so yung control naman yan. So based sa ating plano, yung letter K ay dito sa room ni tita, and then dito sa kabila. So naka 3-way tayo mga master, at saka yung ating ilaw dito sa back door. So may ilaw pa tayo sa may bakod. So iti 3-way ho natin yan dito, 3-way QK. So yung Q na control para dito sa ating likuran na ilaw, isa dito sa labas na po. Okay, sa may ano dyan, sliding door sa labas po, outdoor natin. Okay, then pala mga master, yung mga control nyan ng ilaw natin dito sa ating kwarto. So ito, so 3-way AR. So may mga 3-way tayo dyan. So ito na lang yung ating yung FG I. So ito yung F natin, center G are, yung pinlight natin, and then yung I natin, ito yung sa ating pin natin. So dito lang siya guys pinababa. Ayan. So baba na po siya lahat dito sa ating pintuan. Sa loob yan mga master, sa loob ng kwarto. Then itong isa, ayan. So ito yung T3-way natin. Ayan. Papunta siya rito. Ito na siya. So dito, and then nandun yung ating isang control sa labas. Okay. So malinaw po tayo dyan. Next natin ay dine sa dining na tayo. So sa letter L na natin. So ito na yung L natin. Okay. So kasama niyang samahan yan yung control dito sa ating CR. Ayan. So sa CR natin, isa meron tayong sana yung ating main door. Ayan. So O, yung mga control natin to for yan. Yung ating ito mga pink N, O, P. So dito na siya naka-control sa labas to mga master labas ng CR. So wala tayong switch sa loob kasi yun ang gusto ng client natin. So ito na yung bumaba natin dito. Okay. So yung control natin sa canopy, so may ilaw tayong dalawa. Ito, M at saka M din. So ito na yung mga master, yung dalawa natin dyan. So nakaipit pala dito yung ating tubo sa mismong biga. So sinuksukan ko na yung balis. Pagbaklas ng forma, so saan siya iabang dito. So straight yan mga master na buhos, and then yung isang ating linya ron. Okay. So dito naman ang control niya mga master sa gilid ng ating laundry. So ito yung laundry natin Ayan. Yun ay P at saka M natin. Okay. Yung P natin, ito yung ilaw natin dito sa laundry natin, paliguan, at saka sa mismong CR natin. Okay. So dito. Ngayon, move naman tayo to mga master sa living area. Okay. So sa living area na tayo. Letter A, B, at saka S, C, tsaka E. Okay, so ito na siya. Yan mga master. So dito, ganoon din lang din yung ginawa natin sa kabila. Ayan. So square box ulit. So paikot ulit natin. Ayan. And then additional na isang box dito para sa ating cove light. So in case na merong design yung ating living area dito. Okay, so additional. So yung mga ilaw natin dito sa labas. So itong ating ayan, so itong SC, so alternate po yung control niyan. So ito na po siya sa may canopy. Okay, so pabubusan muna natin to bago natin iabang dito yung ating mga box natin. Ayan, so bali 6 po yan. So alternate po yung ilaw natin dyan, control. Okay. So yung A natin, A, B, tsaka E. So yung E natin nandito. Ayan, so yung abang na PVC na yon. So umikot lang siya rito, bumaba siya. Ayan. Then yung ilaw na sa canopy, ito, diretso siya dyan sa labas ng canopy. Then, yung ating mga switches, so dito na bumaba. Bali ilan yan? 3. Ayan, 3. Okay, so main source natin, panggagalingan, arena. Itong isang PVC natin, ito, diretso siya ron sa ating panel. So, bumaba siya, ayan, umikot siya ron, diretso siya ron. So, separate natin yung ating
supply ng ating bedroom dito sa baba, kitchen, tsaka dining. So isang circuit yan. Pagdating dito sa ating terrace, CR, living area, so isang circuit din natin, isang circuit breaker. Okay, so yun lang mga master. So bali, ito yung para sa ground floor natin. Alright, so sa ating lightings, layout natin, okay, ground floor. Ngayon isa-move tayo sa ating second floor na. Okay, second floor tayo mga master. So sa second floor natin, so medyo malabo lang yung drawing natin. Ayan, ito yung mga kwarto natin, 3 kwarto, 1, 2, 3. So ito yung master bedroom natin sa taas. So bawat room natin, meron po tayong mga outlet. So tatlong outlet natin. So outlet muna tayo. So proceed muna tayo rito sa kabila. Okay, so dito sa kwarto natin, meron tayong 3. Ayan, 1, 2 at saka 3. So yung ating second floor, sabi ko nga kanina, separate breaker. So ginawa natin dito from ground floor. So nagbaba po tayo rito ng unong PVC. So ito yun, uno po yan. And then umakyat po siya rito. Okay, so nandito kasi yung ating mismong main panel. Ayan, so panel board natin nasa second floor. So dito yung sa part ng hagdanan pag akyat, and then papuntang kwarto. So ibig sabihin, ito yung ating hagdanan, ito yung kwarto natin, tsaka ito yung kwarto natin. So dito lang sa gilid mismo sa may pintuan, tapatan. Okay, so ito na po yun. Ayan, kung mapapansin nyo, marami tayong inabang dito kasi kaya marami po yan. Individual ko po ginawa rito yung mga SPO natin. So separate po siya ng PVC. Okay, so kapag SPO, separate po siya ng linya para hindi tayo malito. Kasi yung wire na papasok po rito 5.5. So medyo malaki yung ating mga wire dito. So oversize tayo. So mas wala akong problema kasi mas maganda nga yun kasi malaki po yung ating wire dito. Okay, so outlet natin 3, 1, 2, 3. Okay, so from dito sa ating panel, so ito yung ating PVC. Ayan, so kung makikita nyo, babaybayin nyo. Ayan, so papunta na siya ron. Okay, so nakaano lang yan mga master. So nakaparallel yung ating connection dyan, 1, 2, 3. Okay, so 3. And then sa kabilang kwarto naman tayo, ito bali 3 rin, 1, 2, 3. So ito naman siya. Ayan, so ito na may PVC natin binaba rito. So ito siya, itong PVC na to, pinadaan ko lang siya rito. Ayan, outlet, and then outlet natin. Okay, so sasama ko na dito master yung ating mga ACU. Ayan, so ACU 2. Ayan, ACU po yan. Are, ECU at saka ECU. So SPO natin yan. So dito yun guys, may likuran natin nakaharap yung ating aircon unit. So ito yung para sa aircon unit natin na isa, and then dun yung isa natin, yung mataas na PVC natin. Okay, so hindi siya naka-center gawa ng ito split type na aircon. So magbumove tayo rito ng saksakan kasi nasa yung saksakan ng split type na aircon natin, nasa kanan. So kung dito ka nakaharap, so kanan, then ito yung kaliwa natin. Okay, so next naman tayo rito mga master sa terrace na. Okay, so terrace natin is separate po ang circuit breaker niyan. So ito na, 1, 2, 3. So ilang bali 2 saksakan lang pala, 1 tsaka 2 natin. So yan, tumakbo yung PVC natin dito sa kabila. Ito na mga master. So yung PVC natin, alin nga ba rin eh. Ayan, so ito yung isang PVC natin. Ayan, so pumunta siya rito sa part ng terrace natin sa may solar, and then diretso siya rito sa ating CR sa may laboratory. So maglalagay tayo dyan ng isang saksakan para siguro sa saksakan ng blower. Ayan, so pagkatapos maligo, magpapatuyo ng buhok. Okay, then kasunod natin ay outlet naman para sa master bedroom. So master bedroom natin, so 1, 2, 3 rin. So 3. So dito na rin tayo kumuha. So isang supply lang din. So 3 siya. Ayan, ito na yung PVC na yon. Diretso na siya ron sa 2. Ikot tayo siya rito, 1, 3. 1, 2, 3. And then yung aircon unit natin, so ito SPO. Ayan, 1 na ito na po. Okay, so itong mataas na to.
Okay, bali kompleto na yung outlet natin. So proceed naman tayo mga master dito sa ating linya ng internet natin. Okay, so sa internet kasi natin ay optional lang yung ating ano pala ito, isang abang ito. So ito naman kasi guys is pamuntang taas to. Kung sakaling wala pang fiber optic dito sa ginagawa natin kasi ano to ay under development yung ginagawa natin, so marami pang ginagawang bahay dito. So optional to kung Starlink ba paano ni client. And then yung isang 3-port na binaba natin dito, ayan, so ito yung 3-port natin. Ito na po yung linya natin papunta ron sa labas. Yan, so pinaikot natin siya rito. Okay, so nakatumpok lang yan dito mga master sa gilid ng ating bika kasi baka dito tayo kukuha ng, kasi dito guys isasabit yung ating linyang internet, tumpok lang dito doon diretso sa baba, so hindi na idadaan sa bintana, papasok na lang yung kable ng ating internet dito. Okay, okay, so yun mga master, so hindi pala natin siya pwedeng itumpok dito papunta ron, gawa ng mababa po yung ating ano rito, flooring sa may terrace. Okay, so kaya pinagilid lang natin kasi baka umultaw yung ating ano rito, tubo. Okay, so tapos na po tayo dyan sa internet, sa outlet, tsaka sa aircon unit. So ngayon sunod proceed tayo sa CCTV natin. So sa CCTV natin mga master, are, so dito sa master bedroom yung mismong monitor natin. So bali kanto-kanto lang siya, meron siyang CCTV, dalawa corner to corner. Okay, so dalawang CCTV, dalawa. Okay, and then dito wala na to kasi kita naman pag naglagay ng CCTV rito. And then dito dalawa pa rin. Okay, so yung una natin CCTV, ito yan, CCTV private post. So ito yon. So yung, mayroon tayong inabang last time dyang dalawang CCTV. Ayan, kung makikita nyo yan, yung parang papel na nakapasak. So meron pa rin sa kabila. Okay, so hindi ko pa nabubutasan. Paano kapag mag-install tayo rito ng service entrance. So dalawa siya. Then underground yan, diretso sa ilalim. So ito na po yung dalawa na yan. So itong mga master, itong dalawang 3-part. Okay, so additional na dalawang CCTV dito sa kanto ng bahay natin, sa may ano na to, ito muna sa may master bedroom. So ayun, nilatag lang natin yan dito. So ito bali 4 po yan kasi 4 na CCTV sa kanto dalawang corner. Ito yung dalawa natin, dalawa at saka dalawa rito. Okay, so diretso siya rito. Gumamit tayo long elbow, labas, tumbok dito. Ayan, so yung CCTV na isang side dito and then isang side dito sa kabila. So gagawin lang natin dito, maglalagay lang tayo ng bracket kasi meron tayo rito ng canopy, so hindi rin makikita CCTV kung wala tayong bracket dito. Okay, so yung dalawang CCTV natin ito, ayan, so nandun na tayo. So ito na, lumiko na siya rito, diretso na ron sa kabilang kanto. Okay, so pakita natin. Okay. So dito na siya, harap dito siya nakaharap. Then kung sa isa dito naman sa kabila naman. Okay, so tapos na tayo sa CCTV. Last is yung ating ano na, may isang SPO pa tayo pa pala mga master. So dito sa ating shower heater. So ito yung ating sa bathtub. Ayan, so dito nakaharap yung bathtub natin. So dito ko inabang yung saksakan ng para sa ano natin, sa saksakan ng heater natin. Okay, so pinababa ko lang siya, isa dumaan siya rito. Okay, so last ay yung ating sa Ethernet port. Okay, so sasaksakan naman ng internet. So nasa na tayo rito. Okay, so sasaksakan ng internet natin, dito siya nakalagay. So to ground floor to, gagamit tayo rito ng splitter. So Ethernet port, yung EP natin Ethernet port. Okay, so kada kwarto isa meron tayong Ethernet port. So ito naman po siya mga master. So itong ilan to? 2, 4, 5. So itong 5 na to. Ayan, so ito yung para sa supply ng ating Ethernet port pataas, and then itong dalawa, ito yung sa kwarto natin. Ayan, yung sa kabila. Kalapit ng saksakan ng ating outlet. Ayan. Then dun sa kabila ganoon din. Kalapit ng saksakan ng outlet natin. Then meron tayo isa sa labas. So ito siya. Labas natin, pinadala natin siya rito. Then isa night na. So kalapit lang din sa saksakan ng Ethernet port. Okay. So last is sa solar inverter tayo. Okay. So solar mga master, isa hindi ko na to sakop. So si client na po yung mag-install nito. So kasi siya ay isang electrical engineer. So gagaling pa sa ibang bansa yung solar niya. Okay. So sa solar natin ito,
So dito yung inverter natin sa may terrace. So ito na siya, yung inabang kong PVC na uno. So maglalagay lang tayo isang square box, and then maglalagay lang tayo ito ng isang junction ano tawag to, utility box, tsaka isang utility box yung pataas naman po natin sa taas, yung cable na bababa para dito. So ito guys ay sa diretso to sa poste doon. So kasi naka-net metering yung ating ano rito, solar. So pwede tayo mag-export ng kuryente sa ating distribution utility sa ating power provider. Okay, so para kung sakaling sobra yung na-harvest na kuryente ng ating solar, pwede natin siyang benta sa ating duo. Okay, so yun lang mga master. So ang haba lang ng paliwanag ko. So yun lang muna mga master. Sa mga di pa pala sa akin, subscribe sa aking support yung channel ko, yung click notification bell para palaging updated sa aking bagong video. Dito lang muna, and see you in the next vlog.